Mateo Kabanata 7. Huwag kayong humatol sa iba upang hindi rin kayo hatulan. 2. Sapagkat ang paraan ng paghatol ninyo sa iba ang siya ring gagamiting panukat sa inyo. 3. Bakit mo pinapansin ang munting puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo napapansin ang troso sa sarili mong mata? 4. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, hayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo, samantalang may troso naman sa sarili mong mata? 5. Mapagkunwari. Alisin mo muna ang troso sa sarili mong mata, at saka mo makikitang malinaw upang maalis ang puwing sa mata ng iyong kapatid. 6. Huwag niyong ibigay sa mga aso ang mga banal na bagay, at huwag niyong ihagis ang inyong mga perlas sa mga baboy. Baka yurakan lamang nila ang mga ito at pagkatapos ay kayo naman ang sugurin nila. 7. Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at makakatagpo kayo. Kumatok kayo at pagbubuksan kayo. 8. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, ang naghahanap ay nakatatagpo, at ang kumakatok ay pinagbubuksan. 9. Sino sa inyo ang magbibigay ng bato sa kanyang anak kung tinapay ang hinihingi nito? 10. O kaya, kung isda ang hinihingi, ahas ba ang ibibigay niya? 11. Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo pa ang inyong Ama na nasa langit ang magbibigay ng mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. 12. Kaya gawin niyo sa iba ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. 13. Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at marami ang dumaraan doon. 14. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lamang ang nakasusumpong nito. 15. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang maaamong tupa, ngunit sa loob ay mababangis na lobo. 16. Makikilala niyo sila sa kanilang mga bunga. May namimitas ba ng ubas sa matinik na halaman, o ng igos sa dawag? 17. Ang mabuting puno ay namumunga ng mabuti, ngunit ang masamang puno ay namumunga ng masama. 18. Ang mabuting puno ay hindi maaaring mamunga ng masama, at ang masamang puno ay hindi maaaring mamunga ng mabuti. 19. Ang bawat punong hindi namumunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. 20. Kaya nga, makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa paghahari ng Diyos, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. 22. Sa araw na iyon, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba't nanghula kami sa iyong pangalan, nagpalayas ng masasamang espiritu sa iyong pangalan, at gumawa ng maraming himala sa iyong pangalan? 23. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kailanman nakilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. 24. Kaya ang bawat nakikinig sa aking mga salita, at isinasabuhay ang mga ito ay tulad ng isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. 25. Bumuhos ang ulan, umapaw ang mga ilog, at humampas ang malalakas na hangin sa bahay, ngunit hindi ito bumagsak sapagkat nakatayo ito sa ibabaw ng bato. 26. Ngunit ang bawat nakikinig sa aking mga salita, at hindi isinasabuhay ang mga ito ay tulad ng isang hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhangin. 27. Bumuhos ang ulan, umapaw ang mga ilog, at humampas ang malalakas na hangin sa bahay. Bumagsak ito at lubusang nawasak. 28. Nang matapos magsalita si Jesus, namangha ang mga tao sa kanyang pagtuturo. 29. Sapagkat nagturo siya na may tunay na otoridad, at hindi tulad ng kanilang mga tagapagturo ng kautusan. Pangwakas na mensahe. Kung natapos mo nang basahin o pakinggan ang mga kasulatang ito, at nauunawaan mo ang kanilang mensahe, idinadalangin ko na ang banal na espiritu ang siyang gumabay sa iyo, magpanibago sa iyo, at magbago ng iyong buhay. Habang sinusunod mo ang mga utos ni Jesus, hayaan mong kumilos ang banal na espiritu sa iyo. At habang ibinabahagi mo ang kanyang salita sa pamamagitan ng pag-share, pag-like, at pagkomento sa video na ito, hayaan mong kumilos ang banal na espiritu sa pamamagitan mo, upang ang iyong buhay ay magbunga at ang Diyos ay maluwalhati.